Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng comment at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Matutuloy na ipapahuli na kagad si Pastor Kibuloy kung ay second demotion. Kung sabi concurrence of one member. Kaso po yung isang member tumutol pa. Malas talaga si nauna si Robin para alam niya na Kaya po tumutol kagad si Robin. Kaya hindi po mapapakulong. Pero kinakailangan po ni Robin Padilla within 7 days na makapag-produce po ng 8 senador. Para alam po natin, 8 senador po ang kinakailangan ni Robin Padilla na tumutol para hindi po makontempt si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita nyo ba kung gaano kalaki ang rally? Malamang po ang mangyari po niyan, nagdadalawang isip po siya, solid to. Yan po ang ganyan po magpakita yung power nung rally. At nakikita rin po ng mga politiko, teka muna, hindi lang yung mga nanood sa rally. Hindi lang yung mga nagpunta sa rally yung impact. Ang tataas ng mga views nung mga nag-cover ng rally. Ayun po, hindi po ini-ignore ng yun. Hindi po may pwedeng i-ignore. Marami kang makukuha niyan na Senator Robin Hood. So dalawa po abangan natin, no? Mahuhuli kaya si Pastor Kibuloy? Ikalawa, makakagawa kaya ng batas si Risa Hontiveros? Kasi po, pag wala rin po yung nagawang batas, nag-aakselan talaga tayo ng pera. Okay lang sana kung sumisikat siya sa ginagawa niya. No? Hindi rin naman po niya kinasisikat. Actually, sila ni Tambi, yung ginagawa po nilang pampasikat yung ginagawa ng mga yan. Dalawa silang gusto magpasikat Si Tambi, yung pagmumukha niya, nakabalandra, namimigay ng kung ano, no. Kulelat pa rin. Dalawa sila ni Risa, nag-battle of the kulelats. Hindi na po uso ngayon yung no? Alam na ng tao kung sino yung matunay na naglilingkod. Okay, punta po tayo rito. Abangan namin yan, Kinakailangan na Senator Risa, mayroong kang batas na magawa diyan, kundi sayang na naman ang pera natin. Bakit po sayang? Nagsampa na po yung DOJ ng kaso kay Kibuloy. Yun na po yung proper, no? Kasi kung may kaso na, wala nang silbi yung investigasyon nyo kung hindi ka makakagawa ng batas. Kung ganyan lang po pa na investigasyon at walang batas. Kasi inaksayan nyo yung pera namin nung Parmali. Wala rin na parusahan sa Parmali. Bakit? Pinulitikan nyo Inugnay nyo yung Parmali kay Duterte. Walang testigo, walang material evidence, walang ebidensya na nag-uugnay kay Duterte. Nung nagsulat ng committee report, si Duterte ang may kasalanan sa Parmali. Kaya tigil-tigilan nyo kami riyan sa kapapasikat nyo. Wala na po sumisikat dyan sa Senate hearing. Nagagalit po lalo yung tao. Ngayon, ang pampasikat ngayon, mag-rally kayo. Nag-rally kayo, di ba? EDSA. Kasabay ng rally sa Cebu. Kumusta yung rally sa EDSA? Ilan na? Dati 30 Ilan ngayon? Okay. Punta na tayo rito sa iba. Nananawagan po yung mga dilawan. Ito po ang panawagan ng dilawan. Guys, yung mga Dutertards na attacking the Marcoses and sounding like Dilawan Pinklawan, remember, kalaban din sila. They are political hypocrites. Duterte and Marcos supporters are the same monsters. Labanan natin sila. Hindi, no? Ang tanong, may puwersa ba kayo? Kayo ba mga dilawan, may puwersa ba kayo? Utot nyo. Tagapanood na lang kayo ng labanan ng mga Duterte versus Tambaluslos. Ayan, no? Bakit po kayong mga Tambaluslos supporters, Marcos
Araneta, Romualdez, bakit kayo galit na galit sa panawagan naming isisiro namin kayo, yung kandidato nyo sa 2025, no? Nagawa na namin yan noong 2019. Nanawagan si Pangulong Duterte, isiro natin tong Dilawan, kaya rin namin gawin sa inyo yan. Isa lang naman so far, ha? Isa lang naman yung posibleng pumasok sa inyo. Yun yung nagngangalang Erwin Tulfo dahil mataas sa survey. Pero wag po na tayong sumunod sa survey. Hindi po ang survey ang magdidikta sa atin kung anong ilalagay natin sa balota. Mas makapangyarihan yung mga Duterte supporters at ang taong bayan. Tama na yan. 2 tulpo pa, tatatlohin pa natin yung mga tulpo. Tama na, isa lang. Tigil-tigilan nyo kami. Okay. Yabang na yabang sila sa sinasabi natin. Ito pa po, meron po nagpa-interview dun sa, may mga nag-interview po ron sa, ewan ko kung sino yung naglabas nun. In-interview po yung mga nakasuot po nung t-shirt dun kay, kay Pastor Kibuloy na sinasabi nila na binayaran sila. Alam nyo, kontra-kontra yung kontra-kontra po yung mga pinagsasabi ninyo. No? Kayong mga akusasyon nyo kay Apollo Kibuloy. Sa Senado, nadidinig ko, ang akusasyon nung mga tauhan ng SMNI, hindi sila binabayaran, voluntary, di ba? Tapos sa rally, magbabayad. Kutya, naroon ako sa rally. Iba po yung itsura ng mga bayaran sa mga, ay mukha naman planted, nakita nyo naman po yung itsura. Alam niyo yung itsura ng mga umaten na mga, ng mga, mas makikinis pa po sila kaysa sa aming mga vlogger Nakita nyo po yung itsura nila, talagang yung mga taong umati na simbahan, gano'n. Yung mga mukhang taong naliligo. Yung mga in-interview, mukhang hindi naliligo. Tsaka iba po kumilos yung alam nila yung mga kanta, alam nila kung anong gagawin. Lahat sila may kalokohan po yun. Hindi po napapagod. Yung mga yun, mukhang ini-interview pa lang, humihingal. Mukhang naliligo po lahat ng umatin doon kay Kibuloy. Alam niyo yun, iba po yung mga taong nagsisimba Di ba? Kasi siguro wala naman po nagsisimba na hindi naliligo. Doon po nakukuha yun yung mga pag hindi ka na nagsisimba. O samba o kung ano man ang tawag nyo. Tagal po, hindi sila napapagod. Ako 2 oras, sabi ko 2 oras lang ako. Hindi ko kaya to nakatayo. Wala pong upuan doon. Ang nakaupo lang yung mga IPs, yung mga mga indigenous. Pero sila wala pong upuan yun, nakatayo po yun, sumasayaw. At saka nasa initan sila. Yun, doon malupit, walang sombrero. Sasabihin nyo, bayaran yan. Kung bayaran niya, sumilong na yan. Pinaglulukon nyo yung mga tao. Hindi po ako miyembro, no? Hindi po ako miyembro ni... Alam ko po kung parang yung mga naalala ko si Bilarde nung araw. Ewan ko kung may malalaki pa yung El Shaddai. Parang ganun po yan di ba? Yung El Shaddai ba, babayaran mo para umatin sa El Shaddai? Mga utak ninyo. Thank you very much kay Jesse Pinarejo. Pang Boss Badong, may kasama pang kape, may kasama pang donut. Thank you very much sa $4.99 na pang kape. Okay. Wala na akong magawa pagod na ako, kaya sumayaw na ako. Ito po, kapapasok lang po ng balita, just in, headline inflation accelerated to 3.4% in February from January 2.8. So tumaas po ng 0.6%. Mataas po yung inflation natin. So wala na po na naman sila may pagmalaki. Gumaganda na naman ang ekonomiya. Nakakatawa. Ito ang nakakatawa po dito, dito po sa talagang makikipag-meeting pa lang si BBM, binabalita natin Wala pang napapangako na nga Dati meron pang pangangako Meron pang pangako muna bago nila ibalita. Ngayon po walang pangako. Mag-uusap pa lang. Mag-uusap pa lang. Si Nino Barsaga ba yan? Kita nyo, yung palang source nyo. Si Nino Barsaga. Okay, tapusin po natin to sa yung ating talakayan.
Bago tayo magtanungan, no, mas maganda siguro magtanungan na tayo. Isang patalastas muna. Sinusubaybayan na natin to si Ted Filon. Dito medyo ano ako sa kanya. Medyo parang mas showbiz to pero support ako rito kay Ted Filon. Yung sinabi niya po meron niya SB19 yung Justin. Kinantsawan po ni Ted Filon kasi napakatangos ng ilong. Sabi ni Ted Filon, sana naman yung mga Filipino group yung medyo hindi naman ganong katangos yung ilong. Matangos na nga yung ilong, nagpa-agwa oxinada pa para magmukhang Korean. Yun yung problema natin, no? May Filipino group tayo, pero hindi tayo proud na Pilipino dahil pinagmumukha natin silang mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.